Hi guys, it's Mema and welcome back to my channel. And for today's video, bumili ako nito Touch 5 alcohol markers and i-review natin siya gamit ang tatlong different papers na meron ako and titingnan natin kung paano ba siya magbe-behave doon sa paper na yon and kung pwede ba talaga siya sa beginner like me na first time gagamit ng alcohol markers. So, let's go! And ngayon, ang i-unbox ko naman is yung aking Touch 5 alcohol markers na 60 pieces. And meron na siyang kasamang bag, scotch tape. Meron na siyang kasamang bag and yung color na kinuha ko is white. Meron kasi siyang white and black and yung available na 80 pieces na gusto ko ay walang white. So, nag-settle na lang ako dito sa 60 pieces na white. Ayan, may zipper siya, then may handle. And yung 60 pieces na to, marami na rin siyang pagpipilian. Marami na siyang shades ng green, ng blue. Ayan. Yan yung pinaka body ng ating pen. Touch Fighting. Tapos, may pangalan sa ibabaw and may number. Nabigla pa nga ako sa pag-open, kaya ayan, lumabas na yun. Lumabas siya. So, sa sides niya, sa dalawang side niya, merong fine and merong broad tip. Yung makikita niyo naman yung difference niya kasi yung fine, meron siyang gray na parang markings. Then, yung broad tip niya is wala. Hawak ko siya ngayon para ma-review ko ulit. And super gaan lang niya, in fairness ha. In fairness, ayan, ni-rumble ko na. Ayun o. Tapos, tinignan ko muna kung mag-match ba yung color sa pinakalagayan doon sa name. And, mamaya natin makikita kapag sinwatch na kung mag-match ba talaga siya. Tapos, yung mapansin ko pa dito is meron siya nakalagay, Twin Marker Made in PRC. Hindi ko alam kung saan yun. Tapos, sineparate ko na yung mga shades, yung different shades ng blue, ng ano ba meron dito? Red, yellow, pink, mga nude, mga black. Ay, isa lang pala yung black. Then, grays, mga cool tones and warm tones. Tapos, makikita nyo ako mag-struggle mamaya. Spoiler alert. Mag-struggle talaga ako mamaya sobra. Kasi ang dami nila. And kung ayaw nyong ma-overwhelm pala sa paggamit ng alcohol markers or kung beginner lang pala kung beginner pa talaga kayo sa paggamit ito, katulad ko, ngayon lang ako gagamit ng alcohol markers. And yung pinili ko nga is 60 pieces. And kung gusto niyo naman, merong 18, may 24 yata, may 36, at saka, ayun nga, 60, then 80, then may 100 plus din yata. Kaya nga hindi ko kinuha yung 80 pieces kasi walang white. Para kasing ang ganda tignan yung white, super niya lang. Sleek, ganon. Tapos habang tinitignan ko yung mga shades na to, sobra akong nalungkot kasi as a purple lover, violet lover, sobrang konti ng violet niya. Alam mo yung pinakamarami? Pink. Sana, no hate sa mga pink lovers dyan, pero parang, ayun. Sana maraming shades ng violet. Pero kung 80 pieces, malamang meron yun. Maraming violet din. Sana puro violet na pa yung kinuha ko. Gusto ko lang naman ng violet. Siyempre, gusto ko rin ng options. Ayun na nga. Meron tayong mga orange dito. Sa orange na ako. Ngayon, tignan mo, puno na yung screen ko. 60 piraso, pero puno na yung screen ko. Kasi sobrang, hindi siya ganun ka-bulky. Pero, square kasi yung niya, yung shape. Parang ang hirap lang din i-grip. Ayun o. Binubuksan ko pa. Tinatry ko lang ulit. So, ito. Start na tayo sa pag swatch. So, gumawa ako dito ng swatch paper na merong 10 rows and 6 columns para mag-60. And yung tinest ko dito is, syempre, yung broad tip at saka yung fine tip. Then, pinangalanan ko na rin. Hindi ko na pinagsunod-sunod yung numbers kung ano na lang yung makuha ko sa pagkaka-arrange ko dun sa gilid. Iyon na yung pinagsunod-sunod ko. So, ayan, yung mga orange. Orange? Sa orange na tayo.
habang sinuswatch ko pala to is sobrang nag-struggle ako sa kanya sa pagbukas. Yung manok. Nag-struggle ako sa kanya sa pagbukas kasi sobrang smooth nung kamay ko nito and sobrang smooth din yung pinaka-body. Sige! Sasalita ako, di ba? Sobrang smooth din yung pinaka-body nung alcohol markers natin. Kaya, or sobrang higpit lang niya. Di ko alam kung ano yung may problema. Sige talaga! yung kamay ko ba? Or yung... Ay, sige, isisino lang natin sa kamay ko. Sobrang lambot niya. Ayan, nilagyan ko na rin pala siya ng pangalan, bawat isa. And, oo. Pagkatapos natin i-swatch lahat, tsaka ko sasabihin ko ano yung mga differences or yung mga napansin ko sa mga alcohol markers. Ito ngayon, so far, sa pag-slide sa papel, sobrang smooth niya. And yung gamit ko pala ditong papel is yung yun, yung gamit kong papel. Yung gamit kong papel dito is yung Fabriano ba yun? Mixed media paper na pwede siya sa pastel, sa watercolor, sa graphite. Wala namang nabanggit na pwede siya sa alcohol markers, pero ginamit ko pa rin. Hindi ako gumamit ng ano yan? Watercolor kasi mamaya malalaman niyo kung bakit. Dito sobrang smooth talaga ng pag-glide ng paper. And so far sa mga shades na nakita niyo, wala pa akong na-encounter na ubos ang tinta na barrel at saka alam niyo yung nag-streaky, wala. Super smooth lahat talaga. So ayun, ayun na nga yung mga pink. Sige. Yung mga pink shades natin, yung mga grays, na naaawa talaga ako sa mga violet ko. Hindi mo lang dumami yung lahi nila. Pero anyways, ayun na nga. Tapos na ako mag-swatch ng aking mga alcohol markers. And ayun, yung napansin ko lang is super vibrant ng mga colors na to. As in, kahit na yung pinaka-dark doon sa lagayan niya, grabe to. Hindi siya mag-dark doon sa papel. Then, ayan na, nilabas ko na yung mga colors na nagtaka ko kung bakit ganun yung pangalan and bakit ganun yung shade sa papel. Katulad itong pale lilac. Dapat diba ang lilac parang violet siya. Dito, pink. Pati doon sa lagayan niya, pink. Nag-match naman siya. Pati itong pale blue. Dapat may pagka-shade siya ng blue pero mukha siyang violet na may touch ng blue. Pero parang mas... para sa akin lang mas sakto yung pale lilac doon sa pale blue. Ganon. Basta ganon. Parang hindi lang match yung pangalan niya. Para sa akin lang Yun lang yung tingin ko. Tapos, ayan, wala naman ako napansing iba. Bukod lang doon sa hindi nga siya ganon ka-dark. Yung mga dark na dapat dark, hindi siya ganon ka-dark. So, hindi naman ganon karami pati yung papel or yung mga pangalan na iba doon sa lagayan nila or sa pangalan nila. Then, ayan na yung close-up ng mga swatches natin. Tapos, papakita ko sa inyo, ayan na, reveal ng likod kung nag-bleed ba siya or hindi. Makalalaman natin kung namantsahan ba yung lamesa kong kahoy. Ayan na, in 3, 2, 1. Ang tagal. Ayan pala yung papel na ginamit ko is yung Fabriano Mixed Media na ilan yung GSM. Hoy, hindi mo pinakita. Ayan na. 160 GSM. So, mas makapal pa nga yata yung watercolor na 180 or 200. So, charan! Hindi siya gaanong nag-bleed kasi isang layer lang naman yung nilagay ko. And actually, nag-try ako dyan ng ilang layer, lalo na yung mga light colors. Hindi naman siya ganon din nag-bleed. Ayan, minimal lang yung bleed nila, yung pag-start lang ng pag-glide or yung pag-end lang yata yun ng pag-glide ng markers doon sa paper. Ayan na, I'm so happy for this. So, ayan, nag-start na ako. Dito natin malalaman, actually, nag-test ako ng 3 papers sa paggamit nitong alcohol markers. Para test na test talaga. Yung first one is yung Vincent van Gogh na sketchbook and yung sumunod naman is yung aking bullet journal. And dito na nga ako gumamit ng watercolor paper. So, malalaman natin sa tatlong to kung saang best ba talaga
hindi naman sa best, kung saan magwo-work ng maayos yung ating alcohol marker. So, dito muna tayo sa Vincent Van Gogh na sketchbook. So, kung hindi nyo pa nakikita or napapanood yung Vincent Van Gogh ko na review ng sketchbook na to, is ililink ko na lang sa description box para makita nyo kung saan ko pa siya iba ginamit. So, dito, focus muna tayo sa alcohol markers. And, ang texture kasi ng paper na to is, may siya, rough. Doon ko siya masasabi, makakategorize rough side siya kasi perfect kasi to, or mas maganda yung ganitong type ng sketchbook sa pag sketch yung mga pencil or graphite. Kasi dito napansin ko habang nagko-color nga ako is yung parang i-struggle yung alcohol marker ko sa pag-glide doon sa paper kasi nga may texture. Kaya parang natutuyot siya doon sa papel habang ginagamit. Parang nahirapan talaga siya mag-glide. Yun lang naman yung napansin ko dito. Pero lumabas naman yung colors ng bawat markers na ginamit ko. Syempre, hindi naman ganun kakapal yung paper kaya nag-bleed siya. Nakita nyo naman, di ba? Kahit mabilis lang, nag-bleed siya. Yun yung kinalabasan kapag Vincent Van Gogh sketchbook yung gagamitin nyo sa alcohol markers na to. Yung next naman is yung aking sketchbook na may 160, katulad nung Fabriano, 160 pages. Yung 160 GSM yung meron ako. So, ang expected ko na lalabas dito is minimal lang din yung bleed na meron kahit na nag-layer ako ng colors. And ayan na nga, yung simple lang yung ginawa ko dito, yung mushroom. Ayan, syempre, dito nag-bleed pa rin talaga yung markers. Depende kasi yata talaga siya kung ano yung kakayanin ink nung paper na meron kayo. Pero sa ngayon kasi wala pa akong alcohol markers. Kaya yung mga meron ng paper lang yung ginamit ko dito. And dito naman is yung sa watercolor paper naman na tayo. And kung gumagamit kayo ng watercolor paper, alam nyo na textured din yung yung paper na to. Hindi katulad dun sa Vincent Van Gogh kasi parang may himulmul effect kasi yung Vincent Van Gogh na papel. Dito kasi parang flat siya. Parang prines yung paper pero may texture pa rin siya. Hindi naman din ganon kahirap yung pag-glide nung mga markers dito. Actually, parang dito lang ako hirap mag-blend or hirap lang talaga ako mag-blend kasi nga first time ko gumamit ng alcohol markers. And ayan naman, wala naman din ako naging problema dito sa pag-glide ng mga markers. And so far, so good naman sila sa different papers na ginamit ko. And ngayon nga na na-try na natin sa tatlong different papers yung ating alcohol markers. Kayo na ang humusga kung bibili ba kayo or hindi. Kasi for me, kung gusto nyo lang din naman mag-try ng bagong medium, katulad ng alcohol markers, bili na kayo. Maganda na pang budol kasi magki-Christmas na, diba? Deserve nyo bumili ng alcohol markers. And syempre, bago kayo mag-check out dyan, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. And if you enjoyed this video, don't forget to leave a like, comment, and i-share nyo na yan sa mga gustong o mga nagbabalak bumili ng alcohol markers. And yun lang, bye-bye!